Ukol sa PhilHealth, makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Yes, buwelta na kita sa programa this time. Nako, ready na talaga. Naka-green! Mutya ng PhilHealth. Ba't ka naka-green ngayon? Bakit? Anong kulay gusto mo? Pag green kasi parang ang lahat green pati yung isip. Ikaw lang yun, Sir Pio. Tamang-tama, green is the color of PhilHealth, di ba? Yes, of course, Sir Pio. Lalong-lalo na pag Thursdays, meron tayong Usapang PhilHealth dito sa DZGB. Good morning, Sir Pio, and good morning to all of our listeners. Tutok lang po kayo dito sa programa natin hanggang alas 10:30 ng umaga para malaman ang lahat ng gusto nyong malaman tungkol sa PhilHealth. Yan. May papremyo ba tayo ngayon? Of course naman, Sir Pio, lagi naman. Pabuenas. Oo. Yes, pabuenas sa upcoming na New Year, di ba? Yan. Incoming 2024. Oo. So, ang tanong natin, Sir Pio, this morning, as usual, dapat sagot nila ng tama with their complete name and complete address. Iti-text sa mga numbers na ibibigay ni Sir Pio mamaya. So, makinig po sa ating tanong at sa ating discussion ngayong umaga. Ang question natin this morning ay, ano ang batas na nagsasabi na ang lahat ng Pilipino ay covered ng PhilHealth? Uulitin ko, ano ang batas na nagsasabi na ang lahat ng Pilipino ay covered ng PhilHealth? Ang kailangan ko na sagot, Sir Pio, yung may numero. Yan. Ano ang dapat may number? Ano ang batas na nag-iimponer na dapat ang gabos na Pilipino miyembro na kan PhilHealth? Yan. Dapat Yes. aram ninda itong batas. Ano su numero? Yan. Yes, yung Republic Act. So, Republic Yan. Act, yun. Bigay na sa Yan, akin yung oo. number. RA blank. Yun. Yan. So, So, yun ang question natin for today. Listen to our discussion para malaman niyo yung sagot. Once alam niyo na, i-text lamang po yung right answer with your complete name and address sa mga numbers na ibibigay ni Sir Pio. Sir Pio? kung mga Globe subscribers kamutabi, ang sa kuyang number sa Globe is 09660 730-115. That's 09660 730-115. Sa mga smart subscribers naman, that's 0942 670-115. Yan. 0942-670-115 sa Smart. And sa Globe, 0960-730-115. Pangaran, Tagasain, and Simbag. Ang question is, ano po? So, Republic Act na nagmamandato na dapat ang mga Pilipino miyembro na kan PhilHealth. Yan. O di paano ba maging miyembro ng PhilHealth kung hindi ka pa miyembro? Yes. So, very simple lang. Ano po, Sir Pio, sa ating mga listeners, sabi nga na dapat lahat ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. Yan po ay ayon sa Universal Healthcare Law or RA 11223. Yan. Lahat ng Pilipino dapat member po ng PhilHealth. Lalong-lalo na magto-2024 na. PhilHealth member ka na ba? Ang sagot dyan, dapat oo. Kung hindi pa, simple lang po ang magparehistro. Sa lahat ng members po, regardless of category, halos pare-pareho po ang proseso ng pag-register. Nagkakaiba lang po tayo pagdating sa supporting documents na i-attach o kaya naman kung saan natin isasubmit ang application. Ang napaka-importanting step po sa pag-register ay ang pag-fill up ng complete at tama ng ating PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Ang PMRF po, yan ang form ng PhilHealth na kailangan nyong gamitin at i-fill up kapag kayo ay mag-register or mag-update ng inyong information sa PhilHealth. Makukuha po ito sa anumang office ng PhilHealth
or maaari din po itong ma-download sa aming website www.philhealth.gov.ph. Kapag na-fill out nyo na po yung PMRF, kailangan nyo lang po mag-attach ng supporting documents. So ano po ba itong supporting documents natin? For example, kayo ay magme-member, dapat meron kayong ma-attach na birth or baptismal certificate with registry number, any valid government-issued ID, passport nyo, driver's license, postal ID, yung UMID ID nyo, or police clearance, pwede nyo po yan i-attach. Yung kopya niyan, dalhin din po yung original para lang for purposes of verification. Pag gusto nyo naman po i-add as dependent yung inyong asawa, magdala po ng kopya ng inyong marriage certificate or contract with registry number. At kung gusto nyo naman po i-add as dependent yung anak ninyo, birth or baptismal certificate din po with registry number. Now, once na fill out na, may supporting document tayo, maaari nyo po itong i-submit sa pinakamalapit na local health insurance office or PhilHealth Express. Right then and there po, makakatanggap na kayo ng inyong PhilHealth ID at member data record na nagtataglay ng inyong permanent PhilHealth identification number or PIN. So, ganun lang po kasimple ang registration natin. O sino-sino ang pwedeng ideklarang dependent? Yes. So, kanina na-mention ko, kung gusto natin i-add yung dependent, if you fill out po yung PMRF, ilalagay natin doon. Pero, hindi naman po pwede kung sino-sino lang, di ba, ang i-add natin as our dependent. Una po, ang pwede natin i-add as dependent natin ay yung ating legal spouse or legal na asawa na hindi pa PhilHealth member. So, yun po, pag sinabing legal spouse, dapat po meron kayong marriage contract or marriage certificate with the registry number na i-attach nyo as supporting document. Kapag common law partner, unfortunately, hindi pa po natin siya pwede i-add as dependent. Dapat po kasal po kayo. And another criteria is dapat hindi po PhilHealth member yung i-add natin na dependent. Kasi kung yung asawa po natin ay may sarili din naman po na PhilHealth membership, hindi na po kailangan na i-add sila as dependent dahil meron din naman po silang sarili na membership sa PhilHealth. So aside from your legal spouse, pwede rin pong gawing dependent yung mga anak natin. Mapa-legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted, or stepchildren na may edad pong 20 years old pababa na walang trabaho at walang asawa. So, pag 20 years old and below, pwede po natin silang gawing dependent in the condition na hindi pa po sila nagtatrabaho. Dahil po kapag nagtatrabaho na sila, dapat member na rin po sila at i-enroll at i-register sila ng kanilang mga employers. Kapag may asawa din po, ini-encourage din natin yung mga may asawa ng 20 years old and below na magkaroon ng sarili nilang PhilHealth membership para covered din ang kanilang mga anak. So, aside from yung mga na-mention kong mga anak na yon, pasok din po na pwede gawing dependent yung mga anak na 21 years old and above, pero meron pong congenital or acquired permanent disability at nangangailangan po sila ng suporta or fully dependent sa support ng kanilang mga magulang. Pasok din po as dependents yung mga anak-anakan or your foster children ayon sa Foster Care Act of 2012. Pwede rin po natin gawing dependent ang ating mga magulang below 60 years old kung sila po ay may permanent disability at umaasa sa suporta ng anak. Yung mga nagtatrabaho, ganun din ba ang process, Ma'am Gigi? Yes po. So yung na-mention ko kanina, napupunta po sa opisina ng PhilHealth para magpa-register. Usually po yung mga first time yon na mag-register sa PhilHealth at yung mga voluntary na mga members natin. Mm-hmm. Pero kung kayo po ay employed or nagtatrabaho, lalong-lalo na sa mga fresh graduate or first time mag-apply ng trabaho, iba po ang proseso natin dito. Ano po? Para sa mga first time na nag-a-apply ng trabaho at rini-require po ng potential employer ninyo ang inyong PhilHealth Identification Number or PIN, maliban sa accomplished PMRF at supporting documents, kailangan nyo lang po ng barangay certificate. Ayon sa Section 5 po ng RA 11261 or First Time Job Seekers Assistance Act,
first-time job seekers po na nag-avail ng benefits provided under the act shall present a barangay certification stating na kayo ay first-time job seeker. All government agencies and instrumentalities, kasama po ang government-owned and controlled corporations, local government units, and government hospitals, ay hindi po dapat mag-collect ng fees or charges from first-time job seekers. Pasok na din po doon ang PhilHealth. So, ibig sabihin, kung first time nyo po na mag-a-apply ng PhilHealth at kayo are first-time job seekers, hindi nyo po kailangan magbayad ng contribution. Kapag naka-reflect naman po kasi sa barangay certificate ninyo na kayo ay first-time job seeker, wala po kayong dapat bayaran. Maaari din po kayong mag-register, i-register ng inyong employer sa PhilHealth. Kailangan nyo lang po mag-fill up ng PMRF at ipasa ito sa Human Resource Department ng inyong ahensya or kung saan man po kayo magtatrabaho. Hintayin na lang po ng MDR at PhilHealth ID mula sa employer. Ang mga employers po kasi natin, meron silang mga point persons na nakikipag-coordinate sa ating mga PhilHealth PAs na sila nang nagpaparegister sa kanilang mga employees. Kaya don't worry po. Pwede kayong makisuyo sa inyong mga employers na i-register na lang kayo as PhilHealth member. Ang mga empleyado naman po na dati nang merong PhilHealth Identification Number ay hindi na po kailangan magparehistro. Lifetime po kasi yung PhilHealth Identification Number natin. Kahit mag-change category po kayo, let's say dati po kayong voluntary paying member, bigla kayong na-employ, yung PIN nyo po noon, ganun pa din. Kung ano yung PIN nyo, yun po ang ibibigay natin sa ating employer para kayo po ay ma-register ng inyong kumpanya as empleyado nila. Ayun, opo. So may process din pala, may process pag sa employed and fresh graduate, Ayun, ang sistema. How about yung mga, natin na senior citizens, yung mga hindi nagtatrabaho o yung mga retired na, how can they register? Paano ba? Yes. So, yung mga retired na po at yung mga senior citizens po, dalawang kategory po ang pwedeng pasukan natin. Yung lifetime member or your senior citizen program member natin. Ang mga lifetime members po, sila po yung mga senior citizens na dati pong member ng PhilHealth. Sila po ay 60 years old and above and nakapaghulog na ng at least 120 months contribution. Kailangan lang po nila i-submit ang kompletong napunan na PMRF sa pinakamalapit na local health insurance office kasama ang kopya ng kanilang Certificate of Retirement mula sa GSIS or SSS or anuman pong document na nagpapatunay na nagkaroon na po sila ng 120 months contribution during their lifetime. Para naman po sa mga senior citizens na hindi pa member ng PhilHealth o kaya naman po member ng dati pero hindi umabot sa 120 months contribution ng kanilang hulog, pasok po sila sa Senior Citizen Program members. Ayon sa RA 10645 or Expanded Senior Citizens Act, automatic na ang PhilHealth membership for senior citizens. Magipag-ugnayan lamang po sa pinakamalapit na office ng Senior Citizens Affairs or OSCA upang makakuha ng MDR at PhilHealth ID. Maaari din pong makapagparehistro sa pinakamalapit na local health insurance office, PhilHealth Express, or anumang opisina ng PhilHealth. Yan, sa mga senior citizens, yung mga members natin na walang kakayahan na magbayad ng kontribusyon, paano sila maging member, Tabe? Oo. Sabi nga natin, Sir Pio, uulitin ko na lahat po ng Pilipino ayon sa Universal Healthcare Law or RA 11223, ulitin ko, sabi sa RA 11223 or Universal Healthcare Law, lahat po ng Pilipino ay covered dapat ng PhilHealth. Kaya naman po, kahit yung mga walang kakayanang magbayad ng kanilang contribution, ay maaari pong maging member ng PhilHealth. Makipag-ugnayan lamang po sa pinakamalapit na DSWD or LGU upang malaman kung paano mapasama sa listahan ng mga nasponsoran. So nag-sponsor din po kasi tayo. Ang lahat po na walang kakayanang magbayad ng kanilang contribution ay ina-assess ng DSWD through our Municipal or City Social Welfare Development Office upang mapabilang sa indirect contributors ng PhilHealth. So pumunta lamang po sa MSWDO
or CSWDO para magpa-assess. Kapag na-assess po kayo ng social worker na wala po talaga kayong capacity to pay, bibigyan po nila kayo ng certification at maaari po kayong ipasok sa indirect contributors ng PhilHealth. Pag sinabi pong indirect contributors ng PhilHealth, magiging member po kayo ng PhilHealth, makakapag-avail kayo ng benepisyo, pero wala po kayong babayarang contribution dahil according to the assessment ng ating mga social workers, wala kayong kakayanan, kaya isa-subsidize po ng national government ang inyong PhilHealth contribution. Yun, pwede pala may mag-i-sponsor, Kaya lang, Yes siyempre, po, kailangan si Sir Pio mag-register. daw ang magsisponsor. Oy, naku, hindi po. Tabi, hindi natin kaya. Tayo magpapa-sponsor. Kuya o nasuk. Sige, tabi. O yung mga nakapag-register na isang member pero meron siya babaguhin na mga info. Paano ba pag-update ng record niyan? Opo. So, ang pag-update ng record po, kung simple yung registration, mas simple ang pag-update. Napaka-importante kasi, Sir Pio, na update ang ating member data. May mga times kasi na yung mga members natin, kampante sila kasi una sa lahat, registered na sila sa PhilHealth. Pangalawa, kompleto ang contribution nila. Pero nagka-problema sa pag-avail dahil may mali or kulang or hindi na-update sa kanilang member data. Kaya napaka-importante na i-update po natin or tingnan kung tama ang ating member data sa ating PhilHealth record. Oho. Kung meron pong kailangang itama na or baguing impormasyon or idadagdag na information or dependents, punan lamang po ang PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Same form lang po na ginagamit natin sa registration. Again, makukuha po ito sa alimang opisina ng PhilHealth or sa aming website. Now, once na fill out na po yung PMRF, na ilagay nyo na yung changes na gusto nyo, yung dependents na gusto nyong idagdag, kailangan nyo rin po i-check yung upper right corner, nasa upper right corner, may box po doon na nakalagay na for updating. I-check po natin yun para alam ng magpa-process na hindi ito new registration or new application for membership, but instead, updating lang po siya. Once na-check natin yon, kompleto ang information, mag-attach po tayo ng supporting documents. Yan. Mag-attach ng supporting documents, isubmit po ito sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. And then, kapag nasubmit po ito doon, automatic, bibigyan na kayo ng updated member data record ninyo kung saan naka-reflect na lahat ng changes na ilinigay ninyo sa PMRF. Nako, ganun lang pala kadali, Madam Beautiful. Eto na, winning time! Yes, Winning time, winning excited tayo time. dyan. Nako, sandali muna at so pinakaenot na tama, ha? Pinakaenot Yes. na tama ang simbag and yung pangalan. O ito. Habang hinahanap ni Sir Pio, i-remind ko lang yung ating mga listeners. Ang tanong ko po kanina kung ano ang batas na nagsasabi ng lahat ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. Yan. Eto, may nag-text, tama. Kaya lang, ba't hindi nakakasunod sa format? Instructions. Walang pangalan, sorry. Dapat may pangalan. Kasi pag-claim, paano naman? Oo. Ito. Meron. Alas 10:11, nako, tingnan mo nga naman, Mali yung kanyang Republic Act. Mali. Ito, hanapin natin yung tama. Alas 11 gisyo, Alas 11:11. Ito naman. Uy, Sir Pio, good morning po. Si Mr. Joel B. Kasid-Sid po ito. From Washington Drive, Legazpi City. Ang sagot ko, RA 11223. Tama ba, Miss Beautiful ng PhilHealth? Yes, tama po. Ayon sa RA 11223 or Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. Congratulations po, sir. Anong pangalan ng ating winner, Sir Pio, para ma-record ko? Mr. Joel Kasid-Sid ng Washington Drive, Legazpi City. Yan.
Yes, congratulations, Mr. Joel Casidsid of Washington Drive, Legazpi City. Tama po yung sagot ninyo. It is RA 11223. Maaari niyo pong maklaim ang inyong premyo dito sa opisina ng PhilHealth, Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Hanapin lamang po ako, Gigi Naron. Pero pag holidays po, pag sarado ang mga opisina, wala din pong tao dito. Ano po? So Mondays to Fridays, 8 to 5, except on national holidays. Hanapin lamang po ako, Gigi Naron. Thank you and congratulations po sa ating winner. What time is it, Miss Beautiful? Oras na para magpaalam at mamiss mo na naman ako ulit, Sir Pio. Yung isa, wala na talaga yon. Erase na. Yan ka na naman, tatampo ka naman. Iniimbitahan ka nung isa sa awarding ceremony. Pasasalamat ng PhilHealth sa ating mga partners. In-invite po namin ang DCGB kasi isa sila sa mga re-recognize ng PhilHealth Regional Office 5 bilang one of our partners in service excellence dahil sila po ay tumutulong sa atin sa information dissemination tungkol sa inyong mga benepisyo sa PhilHealth. So maraming salamat po sa DCGB. Hindi po namin papatapusin itong 2023 na hindi kayo pinapasalamatan. Lalong-lalo ka na, Sir Pio, kahit hindi ka nag-attend at na-miss ka namin doon. Aba, kasalanan ko pa eh. Nagpo-programa ako tapos may okasyon yung kwa namin. Sinadya nyo talaga. Okay lang, Sir Pio. Ando naman si Miss Ange to receive the award on behalf of DCGB. Yeah, oo. Okay. O di, last na ba natin to na episode? I think yes, last for the year, Sir Pio. So tagal-tagal mo na naman kami hindi makikita. O di, in behalf sa management mo ng PBN Broadcasting Network Incorporated, salamat sa pagtitiwala sa DCGB dyan sa inyo sa staff and hierarchy po ng PhilHealth. Yung pag-thank you mo sa mga listeners natin, Miss Beautiful uli, go ahead. Yes, of course. Siyempre, hindi lang DCGB ang pasasalamatan natin. Thank you din po sa lahat ng mga listeners natin dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB, sa pagtutok, sa pakikinig, sa pag-participate sa ating mga games. Congratulations sa mga winners natin. Yung mga hindi pa nag-claim, kunin nyo na po at baka bawiin yan ni Sir Pio. Again, thank you very much po. Sana samahan nyo ulit kami sa susunod na taon, sa mga darating pang programa ng PhilHealth at sana po patuloy din ang suporta ninyo sa PhilHealth. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makakaasa po kayo ng PhilHealth ay kaagapay ninyo sa inyong pangangailangang medikal. Diyos mabalos po sa indong gabos. Thank you so much and Happy New Year. Salamat, asin mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes,